Good morning po sa inyong lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po dun sa tinatawag na force molting. So, bakit nga ba ginagawa natin ang force molting? No, lalo na po dun sa ibang breeder na iba po yung sistema. Okay, so sabihin na lang natin ganun. Ganito po yun. So, merong mga bagay kung bakit po tayo nagpo-force molting. Unang-una po sa lahat, no, pag sa mga layers, sa mga breeders, no, broiler breeders, ang ginagawa po diyan, kaya po kami nagfo-force molting diyan, ay tuwing tatamaan po ng sakit na tinatawag na EDS or egg drop syndrome, or di kaya yung mga variant strain ng infectious bronchitis. Okay, so tumatama po ba yon sa mga fighting cocks? Okay, tumatama rin po yun. So maigi pong alam natin na may ganon. Pero labas po tayo doon, punta po tayo sa breeding. Okay, paano ba mag force molting? Sa Texas po tayo, sa mga sasabunging manok. Paano po ba ginagawa yon? Dito po, katulad sa nakikita nyo sa background, hindi po pwede mag force molting nang nakatali ang manok. Hindi po, so lumalabas, hindi siya applicable sa mga tandang. Kasi kailangan po, nandun siya sa mga battery cages eh. Yun po ang pinaka-effective. Bakit po? Kasi pag nag-force molting po tayo, usually yan, may restrictions po ang feeds niyan. So aabuti ng gutom, hahatak-hatakin ng paa, magkakapilay-pilay lang po ang ating mga manok. Kaya po hindi po pwede yan sa mga tinali o sa nakataling manok. So more likely, mas applicable po ito gamitin, yung tinatawag na force molting, ay ilalagay po natin sa battery cages. Okay? Ngayon, paano po? Ano po ang first step? Before tayo mag-force molting, kailangan po bakunado para hindi po agad-agad pasukin ng manok kasi stress po yun. Nakapag-antibiotic flushing po kayo. Nakapag-deworming po kayo. And then, napaliguan po siya. Para ma-rule out po lahat yun. Yung sakit, pagpasok ng viral infection, bulate, at hanep. So para wala po yung apat na yon. Okay. Bago po natin ituloy yung force molting, titimbangin po natin isa-isa yung ating mga inahin. Okay? Applicable lang po ito sa inahin kasi itong mga inahin, ito po yung mga unang naglulugon during breeding season. So magtataka ka, okay na yung mga tandang. Tapos biglang maglulugon itong mga inahin. Kaya nga po pulit ang ginagamit pag breeding season eh. Yun na po ang pinaka-effective. Pero para lang po alam natin ang pag-force molting, ito po, didiscuss po natin sa inyo para may idea kayo at ma-minimize nyo ang inyong mga pagkakamali pagka in-apply nyo po ito. Okay, so tuloy po natin. Ilang araw po ba restricted ang pagpapatuka? So minimum po niyan 5 days. Okay? Maximum po niyan 8 days. Pero hindi nyo pwedeng pilitin ang ating mga manok na nasa ganong proseso kapag medyo nakikita natin nananamlay na or nagkaroon ka ng mortality. Hindi na po pwede yon. Kailangan nyo nang ibalik ang patuka. Okay? So ano po ang ginagawa during that process? So tinimbang na natin, nilagay natin sa battery cages, no? Bakit natin tinitimbang? Kasi hanggang 25% lang ng timbang nila ang kailangan nating maialis. Okay na po yun. More than that, pwede pong magkaroon ng mortality ang ating mga manok. Okay, so tandaan nyo po yan, 25% lang. 25% or depende sa condition, no? Physical condition ng manok. Sa kung anong tingin nyo. Basta minimum 5 days restricted ng patuka. Okay. Then, yung tubig natin, laging mayroong multivitamins, electrolytes po yun. All throughout po yun. Malinis ang tubig. Then, ang ipapakain po natin, 5 grams per bird ng stone grits or limestone grits. Kasi, ito po yung para hindi mabawasan masyado yung calcium reserve sa katawan nila at para magkaroon ng feeling of being full, hindi masyadong gutom na gutom. Tandaan natin, pagka gutom ang manok, lalo na pag nakatali, nagliliparan, magulo.
Kaya po mas applicable siya pag naka-battery cage. Okay? Next. Tapos na tayo, naka 5 to 7 days na tayo without food, no? Without feeds. Ano po ang susunod nating gagawin? So ang kasunod po nun, hindi po lahat ibibigay agad-agad ang dami ng feeds. So hahati-hatiin nyo po yon. Pataas po ng pataas. Sa unang bigay po, pwede kang 10 grams per bird po muna. And so on and so forth. 10, 20, 30 hanggang 40. So 4 na araw lang. Although sa mga layers at breeders na ibang breeders, no, ibang uri ng manok at mga layers, umaabot kami ng 7 days kasi mas mataas po ang feed requirement nila per day. Okay? So sa atin 10, 20, 30, 40 grams, no? Or almost 80 to 90 grams tayo per day pag pinapakain. So every day 10 grams po ang dagdag. Ngayon, during the time na nag-force molt kayo, hindi pa po maglalaglag yung balahibo. Pag nag-start kayo magpatuka, doon pa lang maglalaglagan yan ng sabay-sabay. Okay? So, ano ang benefits pagka ganon? Una, naglugon sila na maaga. Okay? Second, nai-reset mo yung reproductive system ng manok. Ibig sabihin nun, kung dati nagkakatay kayo, nakakakita kayo ng egg follicles na may mga punit, basag o maitim, natatanggal pong lahat yun. Yan. So pag nagkaroon ka halimbawa ng symptoms ng egg drop syndrome or variant strain ng infectious bronchitis, pwede nyo pong gawin yon. No, kasi po mahirap siyang tirahin ng antibiotics. Ang may pipigilan mo doon, mortality, pero yung tinatawag na yung recovery, no, yung mga pagbalik ng matitinong itlog, medyo mahirap po. So yun. Okay, so during nagpapatuka ka naman, nag-start ka na magpatuka, i-replenish mo na ulit yung mga supplements na katulad ng mga liver tonic, yung mga calcium phosphorus, yung mga amino acids. So i-condition mo na diretso yung mga manok. Yan. So okay. Tandaan po natin ulit, no, recap lang po natin before tayo matapos. Bakit may force molting? Strictly sa panabong muna tayo ngayon. Bakit may force molting ay para una-una po for breeding purposes, no? Strategic planning sa breeding purposes. Kung may iba kayong plano kung bakit inahin ang gamit nyo imbes na pulet sa breeding season. Pangalawa po, kailangan nyo pong alam yan para wag naman sana kung kayo'y inabot ng mga egg drop syndrome or variant strain ng infectious bronchitis, ito lamang po ang po pwedeng gawing paraan para ma-reset yung reproductive system ng inyong mga manok, lalo na yung mga inahin. Okay, so pangatlo po, hindi po pwede ang tandang, hindi po siya applicable kasi kailangan nakakulong. Hindi po pwede sa scratch pen kasi masyado naman maluwag, pwedeng mapilay po yung ating mga manok pag naka-scratch pen, flying pen o kaya nakatali. So mas applicable po ito doon sa mga naka-battery cages. Okay? Ayun mga classmates, I hope meron po ako na i-contribute sa inyo regarding po sa force molting. Nailinaw ko po sa inyo kahit papano. At sa mga malalaking farm, at least meron kayong, sa tingin ko naman ay precise na idea kung paano po ang force molting at kung ano po ang pwede nyong paggamitan yan. Muli, ito po si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. God bless po sa inyong lahat.